Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. It's 7 o'clock, it's 7:30 in the evening here in the Philippines. At hindi po tayo nakapag-vlog in the past few days kasi nabibisi po tayo, no? Shout out nga pala sa aking mga tinuruan ng sayaw sa Don Bosco, grade 6 at grade 10, no? Nanalo sila, naging kampiyon sila sa tinuruan sila sa tinuruan ko ng sayaw sila. So congratulations sa inyo. Una nating pag-uusapan guys ay itong si former President Duterte nagsalita na tungkol sa ICC. Okay? Yan ang una nating pag-uusapan. Pangalawa nating pag-uusapan ay still, itong si former President Duterte nagsalita na tungkol sa sitwasyon ni General Bantag. Okay? Yan ang dalawa nating pag-uusapan. Former President Duterte nagsalita na. Alam nyo naman, kapag itong ating former President na ang nagsasalita, lahat ay nakikinig. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV, please consider na i-subscribe at i-follow itong ating channel, itong ating Facebook page para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito kung bago ka pa lang dito sa ating channel at page. Okay? So sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. Una nating pag-usapan. Former President Duterte nagsalita na nga sa ICC. So ito yung mga sinasabi, no? At may video ito, ngunit linagay ko lang yung mga sentence dyan para klaro mabasa rin ng mga audience yung sinabi ni former president. Ito yung unang sinabi niya para sa ICC, no? Since when was it a crime for a sovereign head of the state to threaten criminals, no? Parang ibig sabihin ni former President Duterte na kailan ba naging krimen ang threaten ng mga kriminal, no? Kasi noong siya pa yung pangulo, lagi niyang winawarningan yung mga kriminal, no? Especially yung mga na-involve sa illegal na droga, winawarningan niya yan dahil diyan sa paggamit ng illegal na droga maraming nangyayari, no? Maraming karumal-dumal na nangyari. May mga ni-rape, mga pinatay, ganyan ang mga pangyayari na hindi natin matanggap, no, sa mga mamamayang Pilipino. Kaya nga itong si former President Duterte ay nagtanggol sa mga inaapi, sa mga biktima ng itong illegal na droga, no? So kaya nga yung ICC pumalag sa kanya dahil sa pagtreta niya sa mga kriminal, no? So ano ba ang masasabi niyo tungkol dito, no? Pabor ba kayo kay former President Duterte sa mga ganyang statement niya o doon kayo papabor sa ICC? Okay? So para sa akin, no, yung sa panahon ni former President Duterte, masasabi ko na talagang nadisiplina yung mamamayan natin at nabawasan yung kriminalidad dahil nga dyan sa mga strict implementation sa kanyang programa ng War on Drugs, di ba? So, para sa akin, naging mabuting have a good effect sa ating country itong ginagawa ng former President Duterte. Ito pang sabi niya, sinabi ko sa drug addicts, if you destroy my country, I will kill you. Is there a law against a president uttering such hostile words? Yan ang sinabi niya sa ICC. When was it wrong to say, do not destroy our children because I will kill you? Parang sinasabi ni former President Duterte, parang sinabi niya dito na nasasabi lang niya ang mga ganyan dahil nga, no, pinoprotektahan niya ang mga kabataan. Inaabuso ang mga kabataan at itong si former President Duterte winarningan yung mga kriminal, no, para, no, to warn them na
kapag gumawa kayo ng mga pag-aabuso sa mga kabataan, hindi na siya magdadalawang isip kung anong gawin sa inyo. Okay? So, it was an all-out war. If it resulted in the killing, well, I'm sorry. But that is how the game is played. There's always a confrontation. So, kung merong mga pangyayaring ganyan, parang sinabi ni former President Duterte, magbayad kayo sa inyong kasalanan. No? No. Do not make us believe that these criminals were innocent and helpless because they didn't have the weapons to do it. Meron iyan sila. Okay? Yan ang sinabi ni former President Rodrigo Duterte. So, sa interview niya sa SMNI, ito yung mga statements niya sa ICC. Na masasabi ko talaga na galit itong si former President sa mga criminals. At pumapalag itong si former President sa ICC. Ayaw niya yung hinuhusgahan siya ng ICC. Okay? So, para sa akin naman, kayong mga taga-ICC, bakit nga kayo nangingialam dito sa Pilipinas? No? Alam kong member tayo ng ICC noon. Ngunit, may problema yung aming bansa. Yung aming matinong presidente, our former President Duterte, gusto niyang tulungan yung mga biktima. So, what's wrong with that sa mga ginagawa ni former President? Di ba? So, yung mga ginagawa ng ICC, parang pinoprotektahan niyo ang mga kriminal niya. Yan. Dahil parang gusto niyong pigilan itong si former President Duterte. O kaya ba nangingialam kayo kay former President Duterte because it's a play of politics, di ba? Kasi yung panahon ni former Vice President Leni Robredo, laging nagre-report sa mga pangyayari dito sa Pilipinas. No? Nagre-report siya sa ICC. O di lalong gumulo yung aming bansa. Di ba? Yung mga taga-ICC, no? Na hindi na presidente ngayon si Duterte, tuloy pa rin kayo sa pagbabati ko sa kanya. Tuloy pa rin kayo sa pananakot na itong si former President Duterte ay ipapakulong nyo. No? When in fact, the Filipino people are very thankful sa ginawa ng aming former president. No? It's pasintabi na po kay Presidente Bongbong Marcos. Nung nanungkulan na ngayon si Presidente Bongbong Marcos, unti-unting bumabalik yung krimen namin sa Pilipinas. Okay? So, please, ICC, wag kayong mangingialam sa amin. Kasi yung ginagawa ng aming former president sa kagustuhan rin yan ng taong bayan. Okay? Gusto ng taong bayan ang mga ginagawa ng aming former president. Okay? So kayong mga audience ko dito, anong masasabi nyo dito sa sitwasyon na ito? Na itong si former President Duterte nagpalabas ng kanyang saloobin sa ICC. Okay? Patuloy pa rin siyang pinag-uusapan ng ICC. Patuloy pa rin siyang remind na siya ay may kasalanan raw itong ating former president. So mag-comment, mag-react kayo tungkol dito at babasahin natin yan. Okay? Kung anong masasabi nyo tungkol sa ICC at tungkol sa sinabi ng ating former President Duterte. Okay? Babasahin natin yan. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si former President Duterte sa SMNI. May reporter ng SMNI nagtatanong, no, tungkol sa kalagayan nitong si General Bantag. At ipapakita ko itong video sa inyo, no, na ano ang masasabi ni former President Duterte sa kalagayan nitong si General Bantag. Okay? So, without further ado, i-play natin itong video at sabay-sabay tayong mag-comment at mag-react. Okay? So, play. Mayor, ano po ang masasabi po ninyo sa hirit po ni Suspended Super Chief Gerald Bantag na mailipat po sa Ombudsman ang investigasyon ng murder complaints laban po sa kanya?
may issue daw po kasi na partiality sa bahagi po ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, lalo na po at may inihaing magkapareho na reklamo ang kampo ni Bantag laban kay Remulla para sa Percy Lapid case sa tanggapan ng Ombudsman. Una na pong dinismiss ng DOJ panel ang motion ni Bantag na mag-inhibit sa investigasyon ang DOJ, pero naghain po ito ng motion for reconsideration. Mayor. Okay, hindi masyadong klaro yung audio ng reporter. So, i-shortcut ko yung kanyang tanong, no? Parang tinanong niya itong ating former president na ano ang masasabi mo sa sitwasyon ni General Bantag na hindi inaprubahan yung motion to inhibit na ilipat yung kaso sa ombudsman. Oh, parang ganun. Kasi sabi niya na meron ng parang masasabi nating impluwensya dahil kay DOJ Remulla kapag sa DOJ ilagay yung investigasyon. Okay? So, pakinggan natin yung sagot ng ating former president. Well, actually, there is a concurrent jurisdiction. This is not quite clear. Pero, ang ombudsman talaga ang magpo-prosecute dapat. But since nauna yung to take the jurisdiction over the case, ang DOJ, medyo patapusin na muna natin ang investigasyon ng DOJ. Okay. I-explain ko yung sinabi ni former President Duterte. Sabi niya, sa kalagayan niyang si General Bantag, dapat ay ombudsman ang mag-imbestiga. Tama si former President Duterte. Pero, nangyari na yan na itong DOJ ang nangunguna sa pag-imbestiga, so hayaan na lang muna natin yan na i-imbestiga ng DOJ. Saka tayo kung ano man ang desisyon ng DOJ, saka natin i-raise yan sa ombudsman. Yan ang ibig sabihin ni former President Duterte. Pero, sa the way I analyze the statement of former president, parang sinabi niya sa simulat sa pool, no? Dapat nung una pa itong si DOJ Remulla ay hindi na nangingialam tungkol dito sa issue ni General Bantag at dito sa pagbibintang nila sa nangyari ni Percy Lapid. Dapat noon pa nilagay na yan sa ombudsman. Dahil magiging bias yan dahil sa mga statement ni DOJ Remulla. Kaagad nilang hinuhusgahan through the media, they influence the media, the mainstream media, para malagay sa isipan ng mga manonood, sa mga tao, sa mga audience na itong si General Bantag ay marami raong kasalanan. Aside from the Percy Lapid case, marami na kasi silang salaysay na irrelevant na far out na yan sa Percy Lapid case. Okay? So, tama nga ang sinabi ni former president, dapat nung una, dapat ombudsman na sana yun ang nag-handle nito. Ngunit, ngayon, let's follow the rule of law, hindi inaprubahan ng DOJ, kaya sa ang advice at ang suggestion ni former President Duterte ay ipatuloy yung sa DOJ muna. Pagkatapos nun, General Bantag has the right para i-move yung kaso sa DOJ, sa ombudsman. Okay? So let's continue the video. Now, kung sakali na it is not favorable to Bantag, he can always seek he can always file a motion for reconsideration before the ombudsman. Hindi na motion to inhibit yan. Motion to reconsideration. Dahil nga kapag may desisyon na ang DOJ na hindi pabor kay Bantag, I can seek refuge in the ombudsman. Whatever the decision of the DOJ may be. Pwede ho siyang
umakyat sa ombudsman for another round of investigation. Okay, that's it. Maraming salamat po, Mayor. Okay, so yun ang mga statement ni former President Duterte na Bantag has the right to raise it to the ombudsman. Okay? Which is, yung ating former President Duterte ay nag-follow lang ng rule of law. Ganyan talaga ang proseso. Okay? So, hindi naman nagsabi itong si former President Duterte tungkol kay Remulla at hindi naman siya nagsabi kung saan siya pabor kay General Bantag ba, kay Remulla ba, kay DOJ ba, hindi naman siya nagsabi. Which is, dito ako believe sa ating former president. Dahil hindi nangingialam sa mga issues. Okay? Pero Bantag has the right to raise the case sa ombudsman. Okay? That's the clear message of former President Duterte. Just following the rule of law dahil abogado ang ating presidente. Okay? Yung former president pala natin. Okay? So guys, libre kayong mag-comment, mag-react. Tama ba si former President Duterte sa sitwasyon ni General Bantag? Ano sa palagay nyo? Nagiging bias ba ang DOJ tungkol dito? Nagiging bias ba si Remulla? Inimpluwensyahan ba ni Remulla ang kalagayan dito sa investigasyon ni Bantag? Okay? Libre kayong mag-comment, libre kayong mag-react tungkol dito. Okay? Sa mga bago pa lang dito sa aking channel, please consider na i-subscribe at i-follow itong Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At itong video na ito guys, help me na i-like at i-share para malaman ng taong bayan ang update sa mga sinasabi ng ating former President Duterte. Okay? So guys, hanggang dito na lang itong video na ito. See you in my next video and God bless sa inyong lahat.